Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam na ni RJ na hindi niya anak si Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napurnada ang plano ni Carlos na ipadukot si Lynette sa tulong ni Zoe. Tumawag si Zoe sa mga pulis para i-report ang plano ni Carlos sa bridal shower ni Lynette. Nalaman naman ni Carlos na nagsumbong si Zoe, kaya sinakta ni Carlos si Zoe at pinagsasampal. Hindi pumayag si Zoe na magtagumpay si Carlos sa plano niya dahil alam ni Zoe na si Morgana ang unang sisisihin nila Giselle kung sakaling may mangyaring masama sa kanilang lahat. Sa bridal shower ni Lynette, inakala ng lahat na palabas lang ng mga pinadala sa kanilang lalaki ang panunutok nito ng baril sa kanila. Nagkasiyahan pa nga ang mga ito kasama ang mga lalaki. Pero nang nasasaktan na sila Nurse Evan at Josa sa ginagawa ng lalaki at pilit na pagpapasama kay Lynette sa kanila, ay hindi na nagdalawang isip na labanan ni Nurse Evan ang mga lalaki sa pag-aakala na props lang ang bitbit ng mga ito na baril. Pinagtulungan nila ang mga lalaki. Maya-maya, biglang dumating ang mga pulis. Pinadampot nila sa mga pulis ang dalawang lalaki na bigla na lang pinadala sa kanila. Pinaliwanag nila Giselle sa mga pulis na pilit nilang sinasama si Lynette. Dito na nila nalaman na hindi props ang baril na hawak ng mga ito. Mabuti na lang at hindi ginamit sa kanila ang mga baril. Pinilit nilang paaminin ang mga lalaki, ngunit hindi ito umaamin. Gigil at galit na galit si Giselle. Naisip nila na baka si Morgana ang may pakana at nagpadala ng mga lalaki sa kanila. Kaya agad umalis si Lynette para sugurin si Morgana. Samantala, wala namang kaalam-alam si Morgana na napalitan na pala ang mga hinire niyang mga lalaki ng lalaki na ipinadala ni Carlos. Naisip ni Morgana na baka nagpadala na si Carlos ng mga tauhan niya para sila na ang kumilos para maudlot at hindi matuloy ang kasal ni RJ at Lynette. Dahil sa nangyari, nagpunta na lang si Morgana sa Apex para hindi siya mapagbintangan ng kahit na sino. Sa Apex, inabot ng nurse kay RJ ang isang envelope na may lamang resulta. Pagbukas ni RJ ng envelope, biglang nanakit ang ulo ni RJ. May nag-flashback bigla sa utak ni RJ at nagbalik ang alaala niya. Naalala ni RJ na may kinausap siyang isang doktor para ipates ang dugo ni Zoe. At nakita ni RJ na kausap ito ni Zoe. Kaya kinausap niya ang doktor na sa kanya muna ibigay ang resulta bago kay Zoe. Medyo malabo pa nga ang mga alaala na bumabalik sa utak nitong si RJ. Pero pinagtataka ni RJ kung bakit niya pinates ang dugo nitong si Zoe. Habang gulong-gulo ang utak ni RJ, biglang dumating si Morgana. Kinausap ni Morgana si RJ na parang close sila sa isa't isa. Kaya pinagsantabi muna ni RJ ang konting alaala na bumalik sa utak niya. Habang nag-uusap si RJ at Morgana, biglang dumating si Lynette. Umuusok ang ilong ni Lynette sa galit. Nagtanong si Morgana kung ano ang ginagawa ni Lynette sa Apex, samantalang may bridal shower ito. Dito na hindi nakapagpigil si Lynette at sinampal niya si Morgana. Nagimbal si Morgana at si RJ sa ginawa ni Lynette na pananampal. Inawat naman ni RJ si Lynette at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinisi ni Lynette si Morgana kung bakit nalagay sa panganib ang buhay nilang lahat. Nagpadala daw kasi si Morgana ng mga lalaki sa mismong bridal shower ni Lynette, bagay na itinanggi nitong si Morgana.
dahil napurada nga ang plano ni Morgana, kaya wala siyang kaalam-alam sa sinasabi ni Lynette. Nagsabi si Morgana na walang ebidensya si Lynette, kaya wala siyang karapatan para pagbintangan si Morgana. Nagsabi si Lynette na si Morgana lang naman ang may galit kay Lynette, kaya hindi imposible na hindi si Morgana ang gagawa ng bagay na yon kay Lynette. Sa kabilang banda, humahangos naman si Annalyn patakbo malapit kay Doc Kim. Nagtataka naman si Doc Kim kung bakit nagmamadali si Annalyn na makalapit sa kanya. Nagsabi si Annalyn kay Doc Kim na may problema siya at kailangan niya ng tulong ni Doc Kim. Nagbiro si Doc Kim kay Annalyn, tungkol ba ito sa love life ni Annalyn? Pero agad sinabi ni Annalyn na tungkol ito sa pasyente niyang si William. Kaya sumeryoso ang mukha ni Doc Kim nang marinig ang pangalan ni William. Kaya nagtanong siya kung ano ang problema. Nagsabi si Annalyn na ipapaliwanag na lang niya kay Doc Kim habang naglalakad silang dalawa. Sa sobrang taranta ni Annalyn, hindi na namalaya ni Annalyn na nahawakan na niya sa kamay si Doc Kim. Kaya napahinto si Doc Kim at Annalyn sa bigla sa ginawa ni Annalyn. Biglang binitawan ni Annalyn ang kamay ni Doc Kim at nanghingi agad ito ng sorry kay Doc Kim. Inaya na ni Annalyn si Doc Kim papunta kay William. Napangiti si Doc Kim sa ginawa ni Annalyn. Hiyang-hiya naman si Annalyn sa nagawa niyang paghawak sa kamay ni Doc Kim. Samantala, lumabas na naman nga sa mental hospital itong si Carlos. Pinuntahan ni Carlos si Zoe sa Apex. Humingi ng pabor si Carlos kay Zoe. Kaya nagalit si Zoe kay Carlos. Nagsabi si Zoe na pabor? Ang kapal naman ng mukha mo. Pagtapos mo akong saktan, hihingi ka sa akin ng pabor? Hindi kita tutulungan. Bahala ka dyan sa buhay mo. Sabay talikod ni Zoe kay Carlos. Sa galit naman ni Carlos, hinawakan niya sa braso si Zoe, pabalik sa kanya. Nagsabi si Carlos kay Zoe at binantaan niya si Zoe. Zoe, hindi ko nakukunin si Lynette, kaya si RJ na ang tatargetin ko. Nagimbal si Zoe sa sinabi ni Carlos. Takot na takot si Zoe sa pagbabanta na ginawa ni Carlos sa kanya. Dahil alam ni Zoe na kung ano ang sabihin ni Carlos ay gagawin niya talaga. Kaya walang magawa si Zoe. Hindi nakapagsalita si Zoe sa sinabi nitong si Carlos. Papayag kaya si Zoe na makipagtulungan ulit kay Carlos? Tuluyan na kayang maaalala ni RJ na hindi niya anak si Zoe? Malalaman kaya nila Lynette na si Zoe ang nagligtas sa kanila sa kapahamakan? Maniniwala kaya si Lynette na walang kinalaman si Morgana sa panggugulo sa bridal shower niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!